Konti, layo mo ng konti. Amen. Praise the Lord. Okay. Bigyan mo pa ako ng tas, ah. Okay. Tayo ay manalangin bago ang lahat. Natin ang gabay ng ating Panginoon kong Diyos. Salamat po, aming Diyos, sa umagang ito na puno ng kapayapaan, pag-ibig at biyaya mo. Muli, kami po ay humihingi ng tawad sa aming pagkakasala, especially po ako. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan na nagawa na hindi naging kalugod-lugod sa iyo. Hayaan niyo, Panginoon kong Diyos, na ako'y humarap sa iyong mga lingkod, higit sa iyo, nang may kabanalan sa aking puso, Panginoon kong Diyos. Hayaan niyo po na ang umagang ito, na ang mensahe mo ay magtagumpay. Itago niyo po ako sa inyong likod. Hayaan niyo na kapuspusan ng Espiritu Santo ang mensaheng ito. Tunay, Panginoon kong Diyos, na malugod ka sa lahat ng mga salita na manggagaling sa iyo, na may ipapangaral sa iyong mga lingkod at ikatitibay, ikalalago sa paglilingkod at pananampalataya ng iyong mga tupa. Salamat po, aking Diyos. Inaangkin ko na po ang katagumpayan. Gamitin niyo po ako mightily. Gamitin niyo po ako sa ikalalago ng iyong mga lingkod, Panginoon. Gamitin niyo po ako sa ikatatagumpay ng iyong salita, Panginoon. Salamat po, aking Diyos. Sa iyo po ang pagpupuri, pagdakila at pagpasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen and amen and amen. Okay po, maaari na po tayong umupo. Okay, bago ang lahat, gusto ko lang din po magpasalamat. Nagpapasalamat nga rin po ako sa araw-araw na pag-iingat ng ating Panginoon kong Diyos sa pagbiyahe sa motor, sa trabaho, at sa anumang bagay. Talagang siya lang po talaga yung yung mapagkakatiwalaan mo sa anumang sitwasyon, sa mapayapa o magulumang sitwasyon. Ang Diyos palagi ang pwede lang natin pagkatiwalaan. Ganun din po kayo, no? Nagpapasalamat ako kagabi yun, Actually, nakakakaba yung ganung sitwasyon, no? Pangalawang beses na yun, yung unang beses, ano naman yung kinain niya, yung gummy ice, yung gummy bilog na ice na kasi nakilang din ng eggnog. Nangyari din yun, wala rin si Jorisa, kasama ko naman nun si Kuya Pogi. Talagang hindi rin siya na-choke na talaga. Buti na lang, hindi ko alam kung paano, pero natanggal din naman. Kaya gabi rin, ganun din nangyari, na-choke na. Talagang iyak na siya ng iyak, kaya tinawag ko si Jorisa. Sa buti ng Diyos, ang kaligtasan at biyaya talagang nasa Kanya. Salamat sa Kanya. Sabi ko nga nung gabi nung nag-pray ako. Amen. Salamat sa Diyos kasi kung hindi sa Kanya, baka malungkot kami, di ba? Di natin alam mga bagay na mangyayari, pero ang kaligtasan, ang biyaya, ang kapayapaan, nasa Kanya talaga. Salamat at sa Kanya lamang ang papuri at pagsamba. Okay? Mag-iingat pa rin kayo. So, mag-iingat natin. Yun nga rin po, pinatotoo ko rin siya para... Okay, Dominic, di? Piso. Ay, nandun ako nun yung piso. Nandun din ako nun yung piso. Kaso yung piso ngayon maliit na no? Pero, dati may triangle, may pa ata yung takot Okay. Sinabi ko rin yun para aware ang lahat na kapag kasama si Eileen, magbibigyan ng pagkain na na bilog. Triangle lang. Okay? Para at least aware din tayong lahat. Okay, ang ating topic po ngayon sa buong buwan ng Nobyembre ay staying silent, peaceful, and focus on Jesus in this chaotic world. Alam niyo po, talagang timely yung ating topic po ngayon kasi samot-sari yung nangyayari sa labas, di ba? Merong pinangangambahan big one, pinangangambahan mga lindol, di ba? Corruption everywhere, di ba? Sa anumang departamento, hindi lamang yan sa DPWH, meron yan siguro sa DepEd din, meron din yan. Mga corruption, di ba, na nakakabahala. Grabe lahat. Nakakabahala sa ating mga Pilipino na nagbabayad ng tamang buwis. Ang daming kaguluhan, di ba? Meron pa. Manonood ka ng balita. Makikita mo na hinold up, pinatay, yung mga walang kamalay-malay na nagtatrabaho na bilang rider, di ba? Kung ano-ano nangyayaring krimen Ang gulo na po ng mundo. Sa army. Nagpakamatay, di ba? Yung nagpakamatay lang, bago lang po, di ba? Yung anak ni Kim Atienza. Talagang sobrang gulo po ng ating kapaligiran na itong topic po natin is talagang timely po sa ating mga naglilingkod ng Diyos. Sabi po dito, staying silent, sabihin po, payapa, peaceful and focus on Jesus in this chaotic world. Alam niyo po, chaotic ba, be? Chaotic, Chaotic. Sabihin, kahit anong kaguluhan yung nangyayari sa paligid natin, maging manatili po tayo sa kapayapaan at sa ating Panginoong Hesus. Ngayon po, ito po introduction. At pag-aaralan po natin to sa buong buwan ng Nobyembre. Sana po bago po matapos o pagtapos ng ating talakayan, ito yung mga tulong na magkaroon tayo ng kapayapaan
sa ating Panginoon kong Diyos. Okay? Sa kanya ang pagpupuri pagdakila. Okay, tayo po ito ngayon. Basahin po natin itong verse natin pag-aaralan sa Mark chapter 4 verse 35 to 41. Sabi po dito, on the same day, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Now, when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow, and they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, Why are you all so fearful? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly and said to one another, Who can this be, that even the wind and the sea obey him? Sa Diyos lahat ng pagpupuri at pagsamba. Alam naman po natin ang istorya na to, no? Ito yung nagbiyahe po ang ating Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga alagad gamit ang bangka, patawid dun sa kabilang baybayin. At dumating po yung bagyo, no? Ito po yung, alam niyo naman to. Ano na to eh? Palasak na tong istorya natin na to eh. Narinig na natin to ilang beses. At sana may matutunan tayong bago sa aral na ito. Alam niyo po, sila, ang kasama ni Jesus Christ dito is yung mga disipulo niya po. Etong dumating po na bagyong ito, hindi po to normal. Unusual po itong bagyo na to. Kasi sila Pedro o yung ibang kasama niya, mga lumaking mangingisda. Ibig sabihin, pag mangingisda ka, sanay ka sa alon, di ba? Sanay ka sa bagyo kasi nga, dagat ang buhay mo eh. Ibig sabihin, yung dumating yung bagyong ito, talagang takot na takot sila eh. Sabi nga nila, ginising na nga nila si Jesus Christ na natutulog sa ulian eh. Sarap pa ng tulog. Ibig sabihin, unusual yung bagyo na naranasan nila o na-experience nila nung time na to. Iba dun sa mga bagyo na naranasan nila nung sila'y namimingwit o nangingisda. Ibang bagyo po. Ibig sabihin, talagang niloob ng Diyos na mangyari po ito. Bilang mangingisda, talagang nagulat sila na ganito kalakas yung storm. May tawag nga po dito sa storm na to, nakalimutan ko lang po eh, napag-aralan ko na to dati pa eh. Yung bibihira lang daw dumating yung bagyo na to eh. May pangalan siya, may pangalan to, nakalimutan ko lang po kung anong tawag. Hindi, Ondo yata, basta meron na nandito na na-search ko to dati. Pero ito po no, yung pag-aaralan po natin, pinamagatan ko po, ito po, ang ganda po ng title natin, no? Talagang sinabi ko to kay Jurisan, nahilip sa akin eh. Sabi ko parang ChatGPT na rin ako, no? Stillness in the tiltedness. Ganda po, no? Tilted, ibig sabihin po ng tilted. Oh, palakpang mo. Praise the Lord. Stillness in the tiltedness. Alam niyo po yung tilted? Bago lang po ba sa inyo yung word na tilted? Yung tilted po, ibig po sabihin niya ano eh. Parang tabingi o hindi pantay. Nakakiling yung nest o yung kinalalagyan niya, pero sa kabila ng ganon, siya po ay nananatili. Siya po ay puno ng kapayapaan. Kahit yung kinalalagyan niyang lugar is nakatabingi, hindi pantay, puno ng kaguluhan. Ganon po tayo dapat na merong Diyos na pinananampalatayaan. Ano po yung mangyari sa palagiran natin, meron po tayong stillness sa ating Panginoon. Alam niyo po, yung tilt na to, yung word na yan, alam ko na yan, bata pa ako kasi nung tali siguro kami, pag nag-google ka, tapos tinype mo tilt, ewan kung alam nila Adrian to, pag nag-google ka, tinype mo yung tilt, yung Google, nagbabagsakan, tumatabingi, kaya doon ko na nalaman yung tilt na yan. Pero yung tilted, parang salita yan ng mga millennials ngayon, ng mga kabataan ngayon, parang pag sinabing tilted, parang ano sila eh. Hindi, parang gulong-gulo. Parang gulong-gulo yung isip nila, parang doubtful sila. Ganun yung salita nila ngayon eh. Kaya yung pag-aaralan po natin is stillness in the tiltedness. Lahat po tayo nasa lugar kung saan napakagulo po ng nasa kapiligiran natin. Okay po, basahin po natin itong una, no? Una po, sabi po dito, and a great windstorm arose and the waves beat into the boat so that it was already filling. Ano pong pinahihiwating dito? Sabi po dito is, una po is, we must understand that God allowed a storm. Alam po, ang Diyos po, pinahihintulot po talaga na mangyari o maganap yung mga bagay na nasa paligid natin. Hindi po assurance na nananampalataya ka sa Diyos na ang lahat ay puno na ng kapayapaan.
Hindi po assurance na meron kang Diyos na ang lahat na lang mangyayari is smooth and peaceful. Meron po talagang kaguluhan na mangyayari. Meron po talagang pagsubok kang kakaharapin. Ibig sabihin mo, no, hindi porket nakakilala ka sa Diyos, hindi porket nananampalataya ka sa Diyos, ang lahat na lang mangyayari ay okay. Ang lahat ng mangyayari ay maayos. Meron po talagang bibigay ang Diyos sa iyo na masusubukan ang kapayapaan. Amen. Mas umangat po ang kapayapaan ng ating Diyos kapag merong kaguluhan. Di ba? Mas nakikita yung kapayapaan ng isang Kristiyano kapag nangyayari ang kaguluhan sa kapaligiran. God allow a storm. Pinahintulutan po na mangyari ng Diyos yung bagyong ito habang sila'y bumabiyahe. Para saan po? Hindi po natin alam, no? Makikita po siguro natin mamaya po, no? Pero, ang pinakapunto po dito bilang Kristiyano, wag na po tayong magtaka. Wag na po tayong magulat. Kung minsan nakakaranas tayo ng kaguluhan, pagtatalo na nangyayari sa ating mga kapaligiran, nangyayari sa ating pamilya, nangyayari sa ating mga anak, nangyayari sa ating mga kapatid, na nagkakagulo, nagkakaaway, nagkakasumbatan. Minsan po pinahihintulot po yan ng Diyos. Pinangyayari po yan ng Diyos para po makita yung kapayapaan sa mga puso natin. Dapat po natin maunawaan na inaalaw po ng Diyos yung mga bagay na mangyari to. Hindi po assurance, no, na porket tayo Kristiyano, na porket tayo merong Diyos, is maging ayos na ang lahat. Inaalaw po ng ating Panginoon kong Diyos na mangyari po na may dumating bagyo sa ating mga buhay. Kaya po yung mga nangyayari na yan, yung corruption, yung mga bali-balita na ganyan, sa ayaw matindi natin, ang Diyos po ang nagbigay ng pahintulot dyan. Although ang diablo ang gumagawa, ang pahintulot po ay nasa Diyos pa rin. Pinahihintulot niya lahat ng mga bagay na yan. Siya po ang may final decision po yan. Siya po yung may final say po dyan. Hindi po natin alam kung ano pong dahilan. Diyos lang po ang tanging nakakaalam. Pero dapat po nating maintindihan na ang Diyos ang nag-aalaw sa mga bagay na yan. Pangalawa po, kami naman po dito, and they fear exceedingly, and ito, alam niyo po, ito yung pinakagusto ko dito, and they fear exceedingly, and said to one another, who can this be, that even the wind and the sea obey? Alam niyo po, ito, no, ginising pa talaga nila si Jesus Christ, no? Hindi po ba kayo nababahala? Hinaayaan niyo po ba kami? Kaya nung tumayo si Jesus Christ, pinahinto niya yung bagyo. Ano po yung pangalawa? Sabi po dito is, we must understand who really Jesus Christ is. Alam niyo po sila, bago po sila nagbiyahe po dito, napagod po ang ating Panginoon kasi buong araw ata siya nagturo eh. Buong araw siya gumawa na yun. Bago po dumating yung puntong ito, marami na pong ginawa ang Diyos natin na himala. Marami na pong himalang ginawa ang ating Panginoong Hesus. Nagpakain po siya ng 5,000 tao. 5,000 lalaki gamit yung 2 isda at 5 tinapay. Nagpagaling ng may mga sakit. Nakita nila na yung patay na buhay. Ibig sabihin, marami na sila nasaksihan na himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Pero never pa nila nakita ang ating Panginoon na nagpahinto ng bagyo. Ibig sabihin po, kulang pa yung pagkakilala nila sa ating Panginoong Hesus. Kaya napatanong sila, no, sino ito? Na kahit yung bagyo, na kahit yung panahon, nauutusan niya. Ibig sabihin, kulang po yung pagkakakilala nila sa ating Panginoong Hesus. Yung pagkakilala nila sa ating Panginoong Hesus, limitado lang sa nagpapakain sa pamamagitan ng kaunting tinapay, na nagpapagaling sa pamamagitan ng himala. Dapat po nating maintindihan, no, na wag na po tayo magtanong kung ano yung kayang gawin ng ating Panginoong Diyos. We must understand who really Jesus Christ is. Kasi dito talaga nagtaka sila no? Ang tagal na po nilang kasama ang ating Panginoong Hesus Ang daming beses na po nilang nakasama na humayong ating Panginoong Hesus. Pero nagulat pa rin sila na kaya palang gumawa ng ating guro ng ganitong bagay. Na kahit panahon kaya niyang utusan, na kahit bagyo kaya niyang pahintuin. Ibig sabihin, hindi po nila ganun kakilala ang ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, limitado lang po yung pagkakilala nila sa ating Panginoong Hesus. Kaya po sa atin po, no, kapag may dumarating na problema, kapag may dumarating na pagsubok, nauuga tayo di ba? Nangangamba tayo, nagdududa tayo. Bakit po? Kasi hindi pa natin ganun kakilala ang ating Panginoong Hesus.
Pero kung malalim po yung relasyon mo sa ating Panginoong Jesus, kung malalim po yung pagkakilala mo sa Diyos, kahit gaano kabigat yung dumating na pagsubok sa'yo, mananatili ka sa pananampalataya mo. Ang dali pong sabihin, pero ang hirap po niyan tahanan. Ang hirap po niyan tayuan, di ba? Pag may pag kulang lang yung pambayad sa credit card, di ba? Yun yung mga senaryo namin yung kakapusin na yung pambayad. Di ba? Yung pag may sakit yung anak. Ang daling sabihin na manampalataya, maniwala, stillness. Pero ang hirap tayuan. Bakit po? Kasi yung relasyon natin o yung pagkakilala natin sa Panginoong Jesus, hindi pa ganun kalalim. Kaya po dapat natin maintindihan kung sino po ba itong Panginoong Jesus na to. Ano po ba yung kaya niyang gawin? Ano po ba yung kakayahan niya? Ano po ba siya sa atin? Kapag lumalim na po yung pagkakilala natin sa Kanya, no, maniniwala at maniniwala ka na kahit ano po yung dumaan sa iyo, di ba? Meron po, di ba, na naalala ko po dati nung college po kami, no? Meron kami kaklase, no, na kaibigan din namin na ang lakas talaga mag-Dota. Kami nagdo-Dota kami nun, pero hindi kami ganun kagaling. Pero siyang husay niya talaga mag-Dota. Ang husay niya po talaga mag-Dota. Kaya pag may dayo dito sa amin na naghahanap ng kapustahan, talagang pinupuntahan ko pa po siya, doon siya sa Peñalosa nakatira Kaya tawag ko siya, sabi ko, tara, may doon, may dayo. Ganun na lang ako katiwala sa kanya na kahit sino yung dumayo sa amin, alam kong mananalo kami. Kasi ganun ko siya kakilala na kahusay maglaro ng Dota. Ibig sabihin, kahit hindi ko kakilala yung dumayo sa amin, hindi ko alam kung anong kalidad niyan, paano siya maglaro. Basta tinawag ko yung kaibigan ko na alam ko yung husay niya sa laro, alam ko na mananalo kami. Ganon din po yun. Kung gaano natin kakilala ang ating Diyos, kung gaano kalalim yung pagkakilala natin sa kaya niyang gawin, hindi tayo magdududa dun sa darating sa atin. Kasi alam natin na nagtitiwala tayo sa kakayahan ng ating Diyos. We must understand who really Jesus Christ is. Kung ano po yung sitwasyon niya, kung ano po yung katayuan niya sa ating mga buhay. Pangatlo po, tayo po dito, no? Dito, ginising talaga nila. But he was in the stern, asleep on a pillow, and they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Pangatlo po is, dapat po nating maintindihan that we must understand that God never abandoned us. Sa mga naglilingkod po, nananampalataya sa ating Diyos, never po tayong iiwan ng ating Panginoon. Lalo kapag may binigay siyang pagsubok sa iyo, lalo't nasa gitna ka ng kaguluhan, lagi mong tatandaan na hindi ka iiwan ng ating Panginoon. Alam niyo po, dito po kasi parang pakiramdam nila, tinulugan sila no? Parang pakiramdam nila, iniwan sila ng ating Panginoong Jesus. Kasi di ba, ano ba naman to, yung master natin, tulog na tulog, tayo alalang-alala. Siguro kasi, yung ano daw nila, yung bagyo, yung boat daw nila, napupuno na ng tubig. Already feeling, napupuno ng tubig. Siguro sila, tanggal-tanggal ng tubig, habang yung master nila natutulog. Kaya parang inis na sila, Ano ba, Lord? Tulog ka pa ba? Dito na kami, pagod na kami. Mahamatay na tayo, ikaw tulog pa rin, di ba? Dapat po natin maintindihan, na hindi tayo iiwan ng ating Diyos. Lalo sa mga nananampalataya, nagtitiwala sa Kanya. Alam niyo po, yung mga pagsubok na yan, siya rin po yung may bigay niyan At hindi niya ibibigay sa iyan nang walang karampatang solusyon. Doon pa lang, hindi ka na niya iniwan Di ba may verse na gano'n di ba? Sa Romans 10, kung di ako nagkakamali sa chapter 10 verse 27, ang lahat ng tao nakaharap ng pagsubok na nararanasan na ng lahat. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng makaranas ng isang pagsubok, ng pagtukso na hindi pa naranasan ng ibang tao. Ibig sabihin, naulit na lang yan. At ibinigay sa iyan ayon dun sa iyong kakayahan. Meron niyang karampatang solusyon para mapagtagumpayan mo. Ibig sabihin, dun pa lang hindi ka na niya pinabayaan. Dun pa lang hindi ka na niya iniwan. Kasi bago niya ibigay sa iyo, meron ng karampatang solusyon para mapagtagumpayan mo yun. Amen. Never, hindi tayo iniwan ng ating Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan. Sabi nga po nila, ilang araw daw po ang meron sa isang taon? 365. Tapos daw po yung word daw po or phrase na God will never forsake us, never leave or forsake us. 366 daw po. Ibig sabihin, sobra pa raw po.
Pang leap year. So, 367. oh, fear not. Oh, so meron na dalawa. Do not afraid. Ano yun? 367. Oh, Sobra pa lang isa. Sobra pa ng isa. Ibig sabihin, kahit lugain ng isang taon, sakto lang, di ba? Ibig sabihin lang po nun, yung mga naglilingkod ng tapat sa ating Panginoong Diyos, hindi niya po pababayaan. Amen. God, we must understand that God never abandon us. Kasi minsan tayo, pag dumarating sa pagsubok, parang pakiramdam natin, iniwan na tayo ng Diyos. Ano ba ito? Ito na naman po. Ito na naman po yung bayarin. Ito na naman po yung pagsubok. Pinabayaan mo na naman po kami. Ganun tayo di ba? Parang nagugulumihanan agad tayo, pero yung nangyaring pagsubok na yun, naranasan na natin 2 weeks ago. Naranasan natin nung nakaraang buwan. Nabigyan nga ng solusyon, di ba? Ano pa ngayon, hindi ba mabibigyan ng solusyon yan? Di ba? Kung nakaraang buwan nga napagtagumpayan natin, ano pa't yung dahilan para hindi natin mapagtagumpayan ngayong buwan? Nangangamba ka, samantalang naranasan mo na siya, na-experience mo na siya before. God will never abandon us. Okay? Bago po ako matapos, natuwa lang po ako dito, share ko lang po ito. No? Ito po nung pinacheck ko yung title ko sa ChatGPT. Alam niyo, galing ng ChatGPT. Sino dito nag-ChatGPT? Ano po, gamit ka nito. Laki tulong nito. ChatGPT. Yung kasi, yung title ko, pinatama ko sa ChatGPT. Tinatanong ko kung tama yung grammar, correct yung grammar. Sabi niya, ito, nakuha na yung thought ko Sabi niya, tinama niya yung grammar, binigay niya pa ng thought yung pamagat ko. Ewan ko paano niya nalamang Christian ako. Kasi meron din. Sabi niya dito, in a world that often feels unstable and uncertain like a nest tilted by the wind, God called us to remain still and grounded in His peace. Stillness is not the absence of movement. Stillness is not the absence of movement. Galing, no? But the presence of trust. Ibig sabihin, stillness hindi lang yung hindi tayo gumagalaw. Kaya hindi tayo gumagalaw kasi nagtitiwala tayo sa Diyos. Naniniwala tayo na meron siyang gagawin sa pamamagitan ng pananalangin natin sa Kanya. Even when life feels uneven, we can rest knowing that Jesus holds our nest steady. Like a bird finding balance in a swaying branch, we find strength not by resisting the storm, but by resting in faith. Amen. Hindi natin kinukontra yung mga pagsubok na yan, di ba? Hindi natin minsan kayang labanan yan Pero nananatili tayo at nananampalataya na siya yung gagawa ng paraan. Peace is not found in perfect circumstances, but in a steadfast heart anchor to Him. Okay, bago po ang lahat, meron pong verse doon na sinabi ang ating Panginoon. So sabi niya po dito, Then He arose, ito po yung nagising siya, and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased and there was a great calm. But He said to them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Alam niyo po ba't natutulog ang Diyos doon? At alam niyo po ba't natutulog si Jesus Christ doon? Hindi niya po sinabi na bakit kayo natatakot, wala ba kayong pananampalataya sa Kanya? Hindi niya sinabi na wala ba kayong pananampalataya sa akin. Hindi po yun yung gusto niya sabihin. Kaya po siya natulog doon. Gusto niyang maging ang mga lingkod niya. Sila mismo yung magpahinto ng storm. Kaya nga sinusubukan niya Di ba? Manampalataya kayo sa Diyos. Di ba? Sabi niya dito, Why are you so fearful? Bagyo lang yan. Yung bundok na kaya mong paggalawin sa mamagitan ng pananampalataya Literal yun. Alam niyo po kung bakit ganun na lang nagagawa ng ating Panginoong Jesus yung mga nagagawa niyang himala? Kasi yung relasyon po nila ng ating Diyos, kasi lumaki siya sa ating Panginoong Diyos, simula sila yung magkasama Alam niya yung kakayahan ng ating Diyos, kaya tayo limitado lang Kaya tinuturuan niya tayong manampalataya. Amen. Ayun po yung ayun po yung punto Kaya natutulog ang ating Panginoong Jesus. Para manahan po tayo at manampalataya na kaya nating gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen. Alam niyo po, ang sanggol, pag yan nag-iiyak, isa lang yan. Kailangan po niya ng dede. Tama po, di ba? Pero pag binigyan mo yan ng dede, hihinto yan, di ba? Kahit anong mangyari sa kanyang kapaligiran, kahit mag-away yung kanyang magulang,
Kahit magkaroon ng kaguluhan sa labas, kahit maraming magbarilan sa labas, basta meron siyang dede, nakatahimik lang po yan. Ganon din daw po tayo dapat mga Christian. Dapat nakapokus po tayo dun sa nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Amen. Siya po nakapokus siya sa dede, kahit anong mangyari sa kapaligiran niya, tahimik lang siya kasi naka-hold on siya dun sa pinagmumulan niya ng kapayapaan. Amen. Kaya po tayong mga Kristiyano, ano man po yung nagaganap sa kapaligiran natin, may korupsyon, may kaguluhan, may pinagdududahan, may pinangakambahan, focus lang po tayo kay Jesus Christ. Amen. Hawak lang po tayo dun sa kapayapaan natin. At manatili tayo kahit nag-uga-uga yung mundong ginagalawan natin. Kasi Amen. meron po tayong Diyos na nahahawakan po natin. Na pwede nating sumbungan, pwede nating iyakan, pwede nating panalaginan. Dahil ang Diyos natin marunong makinig. At alam niyo po, kapag may pinagdadaanan po kayo, isang luhod lang po yung pagitan natin sa ating Diyos. Isang iyak lang po yung pagitan natin sa ating Diyos. Ang Diyos po natin, marunong po makinig sa mga bagbag na puso. Tayo po'y manalangin, aming Diyos, salamat po sa umagang ito, na puno ng iyong kabutihan, na puno ng iyong aral, Panginoon Diyos. Hayaan niyo po na anuman po yung nangyayari sa kapaligiran namin, manatili kami na may kapayapaan, manatili kami sa iyo, manatili kami sa iyong salita, manatili kami sa pananampalataya sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat po, aming Diyos. Napakabuti niyo po, anuman po yung nangyayari, nagaganap sa amin, patuloy niyo po kami dinadala sa simbahang ito upang manatili sa pakikinig ng iyong aral, manatili sa pag-aawitan ng mga pagpupuring pagsamba sa iyo. Salamat po, aming Diyos. Hindi niyo po kami hinahayaang sumuko, bagos patuloy kaming lumalago sa iyong salita at aral. Salamat po sa iyo po ang pagpupuri, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen and amen. 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 And flesh may fail, Jesus I will Sige, tayo po'y pwede na tayong kubo. Breaking of the bread po tayo mga kapatid. Awitin po natin. Matutog na yung ano. Paganda lang araw. Pero may bago lang akong gusto linawin, no? Yung permi, yung ano, sinasabi ni Angie na pahintulot. Kasi yan no? Permissive will, take will, perfect will, tsaka decretive will. Yung sinasabi, hindi talagang, pag sinabing inalaw, permissive will, kasi ginusto mo, no? Ginusto mo kasi meron tayong choices, no? Hindi na pwedeng pigyan, ayaw niya tayong gawing robot. Kaya yung allowing o permissive will, ginusto natin yun, kaya inaalaw ng Panginoon. Amen po ba? Hindi yung perfectong sinabi, ay yan ang gawin mo, no? Hindi ganun yun, no? Ibig sabihin ng allowing, kasi yun ang ginusto mo. Kaya inalaw na ng Panginoon. Pero alam niya mapapahamak ka, no? Kaya lang, may darating na tulong ang Panginoon. Sa sandaling ikaw ay humingi ng tulong. No, yun naman yung nakalagay sa Corinthians 10:30 kung ipapano. Nang nila tutulungan ka ay walang taong lahat ng pagsubok ay naranasan natin, subalit tapat ang Diyos, tutulungan tayo. No, baliwag lang yung mga kapatid kasi parang yung allowing nga dahil ginusto mo. Kaya inalaw ng Panginoon. No? Tawag doon, permissive will. Pinurmit niya na kasi ikaw ang mismong ginusto mo yun. Kayanin mo. Sige, disipin po natin yung bread and cup. Awitin natin ito sabay-sabay mga kapatid. upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan na ginagawa Mga kapatid, upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. sige sa mga kapatid, awitin natin. Alalahanin natin. 2,000 years ago, pinayubay sa krus ang ating Diyos. Naranasan niya ang paghihirap. Bilis niya ang paghihirap. Tumulo ang banal na tubo sa kanyang tagiliran, sa kanyang puso. Bago natin pagsasaluhan, ang biyayang ito, alalahanin natin na ikaw ay tinubos
binayaran ng banal na dugo upang ikaw ay manatili, upang ikaw ay maging payat, upang ikaw magkaroon ng katahimikan sa piling ni Kristo. 2,000 years ago, ipinako sa krus ang ating tagapagligtas. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Kalbaryo, minsan pa mga kapatid, awitin natin, malalahanin natin ang paghirap ng ating Panginoong Jesucristo na ibinayubay sa krus. Siya'y nakatingin sa'yo ngayon. Ginawa niya 2,000 years ago upang ikaw'y pagpalain, ligtas, pagalingin, at patawarin. We are already forgiven. Just repent. Buhay nalimot mag-isa. Sabay-sabay po natin awitin. Napakabuti mo, Panginoong Jesus, sa paglilingkod mo sa amin. Tinis mo lahat ang hirap, pasakit, to redeem us, to save us. Lord Jesus Christ, our Savior, our Redeemer, sa kanan ng Diyos, kami ang naslangit na nabubuhay pag-ari noon ngayon sa lahat. Upang iyong hanggan ang buhay. Yan ang dahilan para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Itaas po natin mga kapatid ang tinapay at ang saro. Panginoon, napakabuti mo. Minarapat ka mo. Sa umagang ito ay makasalo-saluhan namin ang banal mong katawan at dugo. On the night before he betrayed, Lord Jesus Christ, he said, "This is my body, broken for you." Kainin niyo to. Panginoon, pagpalain mo ang bagay na to, na ikaw, sabi mo, Panginoon, yung banal na katawan at dugo. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong katawan at maging pagpapala po sa amin. Mas basta't pagpalain mo ang katawan at dugo mo, Panginoon, gusto sa pagkasaluhan natin yung umagang ito. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong pampapurot. Salamat, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Uwi amin sa mundo lang. Sige mga kapatid, sabay-sabay po natin kainin ang tinapay, katawan natin, katawan ng aking Panginoon. Ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. On the night before he betrayed, he said, "This is my blood poured for you. Drink it." Inumin natin ito mga kapatid, ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo upang bibigyan kalakasan, pagpapala sa buhay natin sa mundong ito. Pagpalain mo nawa, dakilang Diyos ang banal mong dugo, Panginoong Jesucristo. Pagkasaluhan namin yung maging ko at Jesus na Amen. Salamat po, dakilang Diyos, sa pagpagtake namin ang banal mong katawan at dugo sa umagang ito. Sa iyo po ang pangulit, salamat dakilang Diyos sa pangalan ni Jesus. Ito po'y aming samong dalangin. Amen, amen, amen. May hugulog ba ba? Amen. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Nanyayan po ang lahat na magbigay. Amen. Ngayon naman po ay ating panalangin ang ating mga handog. Panginoon, maraming salamat po sa biyayang pagkaloob mo sa amin. Ngayon po ay narito po kami upang magbigay. At ang mga salaping ito ay magamit sa aming simbahan sa pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Panginoon, maraming salamat po. Ibinabalik namin ang lahat ng papurit parangal sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen! Maganda si Karen, meron silang quiet quality time. Amen, amen.
Manalangin po tayo, Lord. Maraming salamat po sa araw na ito at kami yung pinagtipon-tipon muli dito sa aming bahay panambahan. At maraming salamat din po, Lord, sa taong ginamit mo upang magpahayag ng banal na salita, Lord. Naway gabayan niyo po kami, Lord, at ingatan sa aming pag-uwi at sa mga araw na darating, Lord. In Jesus' name we pray. Amen! Benediction. Sige mga kapatid, palakpakan po natin ang ating malakas ang ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng dumalo rito, pagpalain po kayo, ingatan po kayo ng ating Panginoong Jesus sa buong isang linggo. Nawa ang mga biyaya, pagkapalang inaasam nyo, ay patuloy nyo makamtan sa buong isang linggo ito. Ingatan kayo, lahat tayo, bibalik tayo rito sa ating Panginoong Jesus sa susunod na linggo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, 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 amen. Amen. Let us all shout, all glory, all praise, All praise, all worship, all worship, all honor, all honor, all power, all power, and all thanksgiving and all thanksgiving belongs to you alone. belongs to our Lord Jesus Christ. Amen. Bago tayo magtapos, no? Pag-pray natin yung darating na. Sige, pwede na po tayong upo. Para mapanood nila. No, meron tayong ganapin na December 20, gift giving natin. Na lumipat tayo, dati tayo sa Jollibee. Lumipat tayo sa McDo dahil napakataas ang Jollibee. Pinagalitan ko nga ngayon, sabi, napakataas naman. Dapat pwede naman ngayon bumili ng pagkain. Kung bibili tayo ng pagkain, di aabot ng mga almost 30. Nabi ko, atras tayo. Nagpunta kami sa McDo. Sa McDo, medyo mura, no? Pero may babayaran tayo ng 20,000, no? Sa 70 person pa lang yun, wala pa tayo ron. Wala pa yung mga bisita. So, siguro, baka makagastos tayo ng mga, more or less, mga 30, 40, ganyan. Kaya pag-pray natin, na tulungan tayo ng Panginoon. Hindi naman ako namahala dahil kahit kailan hindi tayo nagkulang ang Panginoon na sa ilang beses natin ginagawa to annually. Annual ba o year? Annual pa rin siya, no? Annual, ginaganap natin to ang pagpapakain sa mga bata, street children talaga, no? Saka sa mga pamilya nila. Pagpalain tayo na may sama natin yung grupo, no? At pagpalay natin, no? At tulungan nyo kami kung meron kayong merong tawag dito, hindi naman solicitation to eh. Yung mahinga ng pagpatulong sila para sila ipagpalain din, no? Kasi pag niloob ng Panginoon na mabigyan ka ng ganitong pagkakataon na lumapit sa iyo ang mga lingkod ng Diyos, ibig sabihin pagpapalain ka. Pag hindi inalaw ng Panginoon, hindi ka na pagbigay, ito'y isang malaking, hindi naman pagkakasala, kaya lang tinatalikuran mo yung biyaya pagpapala. Amen po ba? Amen po ba? Kaya, saka salamat din po, nakita kami ni Sister Karen na quality. Alam mo, magalaga yung quality time. Yung nag-quality time kami ni Pastor ay namin yung mga apo namin. Lagi kasi nung araw, nung ako'y lagi kong si Pastor hindi siya mahilig sa quality time. Ako lang talaga na pasal sa kanila, mga anak ko. Kasi si Pastor, ano sa iyo? Parang gusto niya, dyan lang siya, lang siya. Bihira siya masama. Pero lahat yan, pinapasyal ko. Kasama yan, alam nila artist, sinapanood ko ng sine yan, no? No, kailangan importante kayo sa magulang magkaroon ka ng quality time, no? Para sa mga anak mo. Amen po ba, no? Kahit po tayo, puro jogging, mga gano'n. Kaya natin yung quality time. Tsaka sa asawa. Dapat may quality time ka rin doon sa asawa. Amen po ba? Amen ba? Yes. Okay, pag-pray natin yun lagi, mga kapatid, yun sa December 29 natin. Okay. Amen, amen. Jesus name, amen. Punta kami ni Karen.